makuha. Medyo malayo kayo dyan, ma'am. Sayang yung ganda nyo. Okay, kasi mamaya, after ko, bigayan ng certificate. No? Mga na-stretch pa naman. Bigayan ng certificate. Ang unahin sa harapan. Kahit late dumating yan, basta sa harapan nakaupo, unang mabigyan ng certificate yan. Sa loob ng 3 minutes, kailangan makonsume yan. Yung 3 minutes, tapos ang bigay ng certificate. Kaya minsan, hindi, at tapos yung 3 minutes, hindi pa natapos yung bigay ng certificate. Kasi bawat certificate nag-consume yan 5 seconds, no? Malamang hanggang dito lang yan. So, yung nasa likuran, hindi mo tapos, balik na lang kinabukasan. O, papayag ba yun? I'm not joking. Okay. Meron aware dyan, aware. Aware, wala, isa lang. Ayan, sige ma'am. Yung aware, tabi kayo dyan ma'am. Kasi aware. Okay, di ba rin? Pwede lang mag-request. Gusto nyo madala yung certificate mamaya paglabas dito? Gusto nyo? Kung ayaw nyo, din balik na lang yung kinabukasan. Okay, yan. Para mas maganda tingnan. No? Grabe. Yan. Bago ko magsimula, magpaalaala muna ako. Sa mga parents, may mga na ba dyan? May mga anak na 5 to 15 years old, meron? Meron? Taas yung mga kamay. Okay. Paalaala lang, kasi uso na ngayon. No? Concern lang ako eh. Bakit? Marami ngayon uso sa Cavite. Yung anak mo, pag-alagala, hindi mo alam, hindi na makabalik. May ibig sabihin na yun. No? Ang daming kidnapping ngayon. Ang daming mga nangyayari sa Cavite. Halos araw-araw meron. Hindi ko sinasabi na, sasabihin ko ito sa inyo para takutin kayo. Sinasabi ko lang kasi concern lang ako. No? Ang hirap kaya, no? Kalaro mo pang anak mo, pagkatapos, nakituhan mo pa, tapos magtaka ka na lang. Hindi na bumalik sa'yo. At yung mga sa Cavite. Ako sa alupin yan. Ay, kilala ako ng papa mo. Kaibigan ko si mama mo. Sama ka muna sa akin. No? Pagkatapos, magtataka na, naniwala naman yung bata, na 5 years old. No? Hindi mo alam. Yun na palang katapusan. Ingat po kayo, ha? Sinasabi ko rin ito to. No? So ngayon, ako ang kasunod na speaker. Hindi pa na ipaliwanag na maayos si Mr. Bong. Sabi niya na sa akin, si Mr. Sam. Kulang pa nga, sabi niya lang Sam. May Mr. pa yun. No, Mr. Sam. Pero mas maganda kumplituhin. No? Okay. Gusto mo naman ang buong pangalan ko? May ballpen ba lahat? Meron? Okay. I-try nyo. Kopyahin yung pangalan ko. Meron pa lang nasa loob ng computer. Ay ma'am, sir. Nagtago, nawala. Okay. Ang pangalan ko pala ito. Sulat niya. By the way, Mrs. Sam Barbosa ng Amigo Pidos, Marigal Saturday. Nandito rin po kami. Iba nagtatanong, Mrs. Sam, ba't kina dito? Nandito kami dahil sa naparang mga services para sa inyo. Iba nagtatanong, Mrs. Sam, bakit kina dito? Nandito kami dahil sa naparang mga services para sa inyo. Iba nagtatanong, Sir, ano na ba mga services niyan? Ang lagi ko namang sagot, ganito. Mamaya, inyo ko nalaman ang komunital sa aking pagpapalik. Ako pwede. Okay. Ang pangalan ko, Sir, Sam. No? Sa probinsya, tawag sa akin Samuel. No? Sino ang taga-probinsya dito? Taasin mo kamay. Taga Luzon. Muna, Luzon. Luzon. Visayas. Mindanao. Meron? Meron. Sa probinsya, tawag sa akin Samuel. Pinaganda ko lang pagdating sa, para ma-level up naman. No? Gusto mo yan. Siyempre, ganito ng mukha ko. Tapos pangit pa ang pangalan ko. Delikado ako. Yung pangalan ko, Sam. Ma'am, ikaw ang pangalan mo. Ano pangalan mo? Jenny. Ha? Jenny. Jenny.
Pagkanay natin mo, gusto mo? Janine. Okay. Sir, Nico. Paalam, sir. Nico, sir. Ha? Nico. Nico Bawa. Ang inyong tagapagbalita. Okay. Sam Carbausa, no? Nang Amipa. Pidos. Monday hanggang Saturday, nandito rin po kami. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, bakit kayo nandito? Dahil nandito din kayo. No? Magtatanong na. Gutom. Sa mga gutom, ha? Huwag kayong maglala, mabubusog din kayo. Pag uwi niyo mamaya, nako, ramdam na ramdam mo pa rin yung busog mo. Bakit? Busog ng ano? Hangin. Kaya magtaka ka, pagdating ng bahay, magtaka na si misis mo, Mal, parang sobrang saya mo ngayon. Kanina pag alis mo, parang ang bigat na problema mo. Hindi ka pa nag-almusal. Ngayon, ikaw kumain ka na ba? Hindi man lang sumasagot. Ano nang tanong si misis? Mahal, ano nangyari? Ang ginawa, ngiti lang ng ngiti. Yung pala, nalipasan na lang. Okay! Hindi na ba kayo? Ganda sana kung may kameraman ako dito eh. Wala akong kameraman. Okay, Sam Carbausa ng Amipa, Pidus. Magtatanong lang, sinong ex-abroad? Sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Thank you. 10. Sino mga first-timers? Taas yung mga kamay. 11. Naniwala ba kayo? Na 11 ang first-timers? Hindi. Sino mas marami? Anong marami? 10 or 11? 11. Kaya hindi lang ako nagbilang. No? Kasi pag nagbilang ako, mahihirapan na ako. Ang kasunod ng 10 is 11. So, ibig sabihin, mas marami yung first-timers. O, sinong ex-abroad? Na umabot ng 20 years sa labas ng bansa. Ex-abroad, 20 years. Meron? Wala. 15 years. Meron? Wala din. 10 years. Meron? Wala rin. 8 years. Meron? Wala rin. 6 years. Mayroon? Thank you, sir. Hanggang dyan na lang ako. Sir, 6 years ka sa labas sa bansa. Kayo din po, ma'am. Anong trabaho mo doon, sir? Truck driver, sir. Truck driver. Kayo, ma'am, anong trabaho niyo doon? Nurse po. Nurse. Okay. Nurse si ma'am. Ikaw, sir, truck driver. Sir, tatanungin ko lang kita. Nung magpidos ka noon, at kayo po, ma'am, nakita niyo ba ako sa pinagpidosan niyo noon? Hindi. Hindi, sir. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. No? Ngayon, sir, ikaw, ano ang mga naging karanasan mo sa labas ng bansa? May karanasan ka ba? Ikaw, ma'am, may karanasan ka ba? Hindi pa ako tapos, may karugtong pa yun. Karanasan ng tao nito. Bad experience. May naging karanasan ka? Bad experience? Wala. Wala. Kayo, ma'am, mayroon? Wala din. Pero yung mga good experience, mayroon? Wala din. Tinatago mo lang yan. Okay. Wala pa naman kung sinasabing masama. Bad at good lang experience. No? Sir, Sir. may asawa ka ba? Mayroon na, sir. Mayroon na. Kayo po, mayroon din, ma'am. Wala. Ay, sayang. Anong gusto mo? Unahan pa. Ma'am, lumipat ka dito. Huwag ka dyan. Okay! Sir, ilan ang anak mo? Kayo, ma'am, ilan na? Isa lang. Wala nang. Okay! Isa lang. Saan si mister mo? Kapitbahay. Bakit? Bakit, ma'am? Pero kasal kayo po? Kasal? Ay, hindi. Kaya pala eh. Kayo, sir, kasi kayo ng asawa mo. Mag-iingat ka. Sir, thank you. At least, may naipon ka, sir?
Meron din naman sir, pero naubos din nung nag-apply ko sa pag-base rate sir. Talaga. Nagkaroon ka naman ng sariling bahay. Meron na. Kayo, ma'am? Meron. Okay. Mabuti naman. So, sir, huwag mo lang gayahin yung isa dito nung nakaraan. Sabi, sir, mayroon akong pamilya. Saan? Sa Pilipinas. Sa labas ng bansa, sabi niya, mayroon din. Kaya pag uwi niya ng Pilipinas, na-uwi sa hiwalayan. Kaso-kaso pa. Pero huwag mo nang gawin. Focus ka na lang doon sa isa. Focus ka na lang sa isa. Ako lang bahala dito. Focus ka na lang sa isa. O, may inantok pa, wala na. May masama ba akong tinatanong doon? Wala naman, di ba? Sinabi ko, focus lang si Sir sa kanyang pamilya, si Ma'am. Ako nang bahala kung may problema siya. Pwede siya magreklamo sa akin. Ma'am, sumbungan. Ma'am, bayan. Okay. Kaya ako na dito. Sir, wala ka pang balak mag-abroad noon sa mga ex-abroad. Kasi 6 years pa lang kayo eh. Ako, 2 dekada na servisyo. Wala pa tong amipa. Wala pa yung pidos dun sa kabila. Pidos doon sa taas. Ako yung nasa servisyo na. No, ako yun. Si Mr. Bong, wala pa yung dati, hindi ko pa kilala. No, ako yung nasa servisyo na. Okay, sobrang tagal na. Naalala niyo ba si Sara Balabagan? Narinig niyo? Ano si Sara? Ang sagot ng isa dito kahapon, sir, babae. Tama. Babae. Na ano? Nakulong at tinatulan ng kamatayan. Bakit siya nakulong at tinatulan ng kamatayan? Ang sagot ng isa diyan kahapon, sabi sa akin, sir, na-rape. Ang tanong, mayroon bang na-rape na siya pagkakulong? Ang layo ng sagot. Inatin po siya na-rape noon at gahasain. Lumaban. Ang kanyang gawa, lumaban. Ipinatanggol ang kanyang sarili hanggang sa matagay ang kanya amo. Kung kaya, ang kapalit, ikinulong siya ang hinatulan ng kamatayan. Ma'am, suko, scene of the crime. Operative. Lumaban na siya kung gas abilgas daw. Nakulong! At pinatulan ng kamatayan. Bakit? Siyempre, defense lang naman ang kanyang ginawa eh. Lumaban! Kasi, siyempre, bata pa siya, 16 years old. Pero alam niyo ba, kung anong ginawa niya, lumaban hanggang sa mamatay ang kanyang amo. Last Monday, ang ginawa ng isa, pinagtanggol ang sarili ni Sarah, pero siya, hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili. Binigay niya ang kanyang sarili doon sa isang Indiano. Kaya anong nangyari ngayon? Nakulong din siya kasama ang Indiano. Gaano katotoo, Mr. Sam, yung sinasabi mamaya? Malalaman niyo. No? Nakulong! Sabi ng iba, ay kasi household naman siya. Ano? Kadalasan kasi household yung mga nangyari gano'n, no? Kasi sa loob ng bahay. Ay, paano naman si Engineer Jen Aquino? Isang engineer, nakulong din at tinaturan ng kamatayan. Ano ginawa sa kanya? Ang sagot naman ng isa din kapon, sir, siguro na-rape din. Hindi. Sa labas ng bansa, wala talagang pinipili yung ibang lahi. Pag napagtiripan ka, lalo pag maputi ka, walang biguti, no? Kintab ang mo, paborito ng ibang lahi. Ingat, pero hindi yan ang nagiging kaso ni Engineer Jan Aquino. Napatay niya rin ang kanyang, yung isang leader ng isang grupo. Nung pinagtutulungan siya ng 6, yung leader pa ang napatay niya. Bakit niya napatay? Kayo, sir. Si Sir tanongin ko kasi may tato dito. Kayo, sir. Pag kung ginawa kay Engineer Jan Aquino, ikaw, anong gagawin mo? Pagtutulungan ka, huwag naman sana mangyari. Pag pagtulungan ka ng ibang lahi, anong gagawin mo? Pagtanggol mo. Anong klaseng pagtanggol?
Sabayan na. Kasi ang sagot ng isa dito, nung nakarang araw, sabi niya sa akin, sir, makipagtablahan na lang ako. Anong makipagtablahan ng klase? Sabi niya, hindi. Sabi ko, sir, yan ang huwag mong gawin. Ang hirap pag nakapatay ka doon, blood money, buhay din ang kapalit. Guys, mga first timers, baka kung ikaw may karanasan na sa Pilipinas, okay lang kung sa Pilipinas, huwag mo lang i-apply pagdating sa labas sa bansa.